rapidly fatal course. So, ibig sabihin, pag per acute, lalo na sa mga baka, so makikita mo, patay na. Sudden death na sinasabi. And staggering, so mapapansin mo yung mata nila ay medyo dilat. So dilat siya. Tapos nahihirapan huminga, trembling, may animal collapse and a few convulsive movements and death. So sobrang bilis po kapag tinamaan yung anthrax ng per acute form. And may acute form din po. So, sa acute form, may fever, period of excitement, ibig sabihin po, depression, and ibig sabihin, kahit yung halimbawa, yung baka mo ay masigla, so, tapos, napansin mo, so hindi na siya gaano gumagalaw, stupor, respiratory or cardiac distress, staggering, and rumination ceases. And may milk production reduce, pregnant animals may abort, bloody discharges from natural body openings, convulsion, and death. So ang anthrax, halimbawa may nakita kayong baka, kasi usually ang hayop kapag namatay, and kahit ang tao, magre-rigor mortis sila, so maninigas yung katawan. Pero yung anthrax, wala siyang rigor mortis. So, hindi, Tagalog ng natutuog. Naninigas yan, hindi naninigas yung katawan nila. So walang nangyayaring rigor mortis. And mapapansin nyo sa hayop na tinamaan ng anthrax, yung mga body openings nila, may tumutulo pong dugo. Yan. And chronic form, characterized by localized swelling that can be quite extensive. Areas most frequently involved ventral neck, thorax, and shoulder. And my cutaneous or localized form, swelling in various parts of the body, of course in cattle and horses with anthrax organisms, large in wound or abrasion of the skin. So yan, may chronic and may cutaneous form din. Kapag sinabi pong cutaneous, yung mga signs po ng anthrax ay makikita po sa balat. And usually, kasi itong Bacillus anthracis, sabi ko nga po, kailangan nila ng oxygen. And particularly sa mga baka, pumapasok po yung bakterya kapag nasusugatan po sila. Okay? And sa post-mortem lesions, so tapos na po tayo dun sa antemortem. So basta ang tatandaan nyo po sa anthrax, sa antemortem, makikita nyo sa kasi before mag-slaughter, so minsan hindi na ito nakakarating sa slaughter. Kasi may sudden death na to, patayin na to sa field. So, kung may instances lang na may nakita kayo ng signs nito, particular sa antemortem, magdududa kayo na yung hayop, halimbawa may namatay na hayop. So, sabi nga po dun sa antemortem, may bloody discharge na lumalabas po sa mga body openings or body orifice. So, doon kayo magdududa, baka anthrax na to. Kasi, walang ibang sakit na nagkakaroon po na bloody discharge sa mga body openings, kundi yung anthrax po. So, magdududa kayo, baka anthrax. And sa post-mortem lesions naman po, so yan, sinabi ko nga po, absence of